Kumusta na po kayo? Pakingitian naman ang inyong katabi at pakisabing masaya ako na kasama kita ngayong umaga. Masaya po ba kayo na tayo muling nagkakasama-sama? Amen. Katulad nga po nung isinulat ni David sa awit 133 verse 1. Ang sabi ni Haring David doon, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Tunay po ba ito sa atin? Amen. Kaya nga inaawit natin itong kantang ito. Kasi totoong napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo nagkakaisa't laging sama-sama. Sa paningin po ni Haring David, ang pagkakaisa ng magkakapatid ay isang kahanga-hanga at napakasayang pagmasdan. O napakasayang tanawin. Kawili-wiling tingnan, isang kapansin-pansin at napakagandang patotoo sa mundo. Ngunit kung wala ang pagkakaisa, ano ang mayroon? Makikita natin ang kapangitan ng mga mananampalatayang hindi nagkakasundo. Di ang kabaligtaran man din po ng hindi pagkakaisa ay pagkakagulo-gulo o hindi pagkakasundo. Ano po? Kung gayon, ang pagkakaisa ay isang bagay na karapat-dapat nating hangarin at panatilihin bilang magkakapatid sa Panginoon. Kahit nga po ang Panginoong Jesus, nung siya ay bumaba dito sa lupa, ang nais niya ay magkaisa tayong lahat. Magkaisa ang mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya siya mismo ay nanalangin sa Diyos Ama, ang Panginoong Jesus. Ang sabi sa John 17 verses 20 to 21, 1:17, 20 to 21, ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Kuya TJ, pwede mo paano ulit? Thank you po. Ano po ang sabi ni Jesus sa kanyang panalangin? Maging isa nawa silang lahat, Ama. At sino po ang tinutukoy ni Jesus dito? Sino ang kanyang idinadalangin sa Diyos Ama? Hindi lamang po ang sumasampalataya noong unang panahon, kundi yung mga sasampalataya pa sa Kanya. At tayo po yun, mga kapatid. Isa po tayo sa mga pinanalangin ni Jesus. Napakahalaga kay Jesus ng pagkakaisa ng kanyang mga alagad. Kasi ang sabi ni Jesus, ang ating pagkakaisa ang magiging hamon para maniwala sa Kanya ang mga taga-sanlibutan, ang mga nasa sanlibutan. Tayo po ang halimbawa ni Jesus dito sa mundo para maniwala sa Kanya ang mga tao. Tayo po ang nag-representative, o represent ni Jesus dito sa mundong ito. Makikita natin ang mundo ngayon ay tunay na napakagulo. Ano po? Malalaman natin sa mga palabas sa TV. Ngayon, ang current issues ngayon ay yung sa school. Ano po? Yung mga kababatang estudyante pa lamang ay marunong ng pumatay. Wala silang takot sa Diyos. Ano po? Kaya ang mundo'y pasama ng pasama. Gusto ni Jesus na makakita sila ng kakaibang tanawin. Isang napakaligaya at kahangahangang tanawin. Ang nagkakaisa at laging sama-samang mga magkakapatid. Di po ba mag-stand out tayo kapag ganito ang makikita ng mundo? Kapag nagsama-sama tayo, tayo lagi nagkakaisa at tayo masaya? Ang ating pagkakaisa ang magsisilbing daan para maniwala ang mundo kay Jesus. Kung ang mga mananampalataya ay walang pagkakaisa, paano makikita ng mundo ang bagong buhay na kayang likhain ni Kristo sa kanila? Kung tayo mismo ay walang pagkakaisa, paano makikita nila na si Kristo nga ang nagbago ng buhay natin? Hindi maniniwala ang mundo kay Jesus kung tayo'y watak-watak. Kung tayo hindi nagkakaisa. Ganyan kahalaga ang ating pagkakaisa. Kaya ang utos ni Pablo sa mga unang mananampalataya sa Efeso 4,
verse 3 to 6. Efeso chapter 4, verse 3 to 6. Pakibuklat po ang inyong mga Biblia. Ang sabi ko doon, pag sumakita ninyo, mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa din ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May iisa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang sabi po ni Pablo, pagsumakitan. Ang salita po pagsumakitan ay nangangahulugan ng pagsikapan, pilitin, gawin ang buong makakaya, gawin ang lahat, kahit gaano man kahirap iyon. Tiisin ang lahat ng sakit, makamit lamang ang pagkakaisa. Kaya pagsumakitan daw po nating lahat ng mga mananampalataya, gawin ang lahat para tayo magkaisa. Huwag tayong papayag na mayroong anumang bagay na magiging sanhi ng ating pagkakawatak-watak. Ang ating pagkakaisa ay mula sa Diyos. Ang utos sa atin ay pagsumakitan na mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Gawin ang lahat ng makakaya para mapanatili ang ating pagkakaisa. Kaya ngayong umaga, ang malaking hamon sa atin, bawat isa sa atin bilang mananampalataya, ay kung paano ba natin mapapanatili ang ating pagkakaisa. Bilang mananampalataya kay Kristo, paano ba natin mapapanatili ang ating pagkakaisa? Basahin po natin ang ating teksto ngayong umaga sa Filipos chapter 2, verses 1 to 15. Filipos chapter 2. Basahin po natin hanggang 15. Kung naroon na po kayo, makisabay kayo sa akin sa pagbasa. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Verse 12, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutan baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Ayan po.
Kaya sasagutin po natin ang katanungan ngayong umaga na paano ba mapapanatili ng mga mananampalataya ang pagkakaisa. Una, sikapin magkaisa ang isipan. Sikapin po natin palagi tayo nagkakaisa sa ating isipan. Ang sabi ng tekstong ating binasa sa verse 1-2, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ang pag-ibig ng pag-ibig. Mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Ang sabi po, dahil masaya ang buhay Kristiyano o ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng buhay at sigla, punong-puno ng pagmamahalan, damang-dama ang pakikiisa ng banal na Espiritu, kitang-kita ang kagandahang loob at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang sabi ng talata, lubusin daw natin ito. Lubos-lubusin na daw natin. Sabi ni Pablo, idagdag ba natin ang pagkakaisa para lubos ang ating kagalakan, para maging lubos din ang kanyang kagalakan. Ang masayang buhay Kristiyano ay may kulang kung walang pagkakaisa. Hindi siya totally magiging masaya kung walang pagkakaisa. Kaya sinabi ni Pablo ang paraan kung paano magkakaroon ng pagkakaisa. Ang sabi niya, magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Sa English translation po ay ginamit ang mga salitang same mind, like-minded, same mindset, at thinking the same way. Ano paras-paras po? Same mindset, thinking the same way. Ang tinutukoy po dito ay hindi lamang ang ating mga ideya o ang ating mga iniisip, kundi ang ating attitude. Kung paano ba tayo mag-isip. Dapat tayo nagkakaisa sa ating mga attitude. Ang paraan kung paano gumagana ang ating isip. Paano nagkakakonekta-konekta ang ating mga iniisip. Thinking the same way. Iisa ang paraan kung paano gumagana ang ating isip. Kaya para tayo po ay magkaisa, kailangan natin magkaisa sa ating mga pananaw, sa ating mga iniisip. Ano po? Minsan man din po ay merong iniisip itong isa at irelaang ang tama. Ganun po ba? Totoo pong maaaring iba-iba ang ating mga naiisip, ang ating mga ideya, pero kung iisa naman ang paraan kung paano tayo mag-isip, magkakasundo din tayo, anuman ang ating planuhin, anuman ang ating balahatin, anuman ang ating pagdesisyonan dito sa iglesia. Magkakaiba man tayo ng ideya at madalas magkakaiba tayo ng pananaw. Kung minsan iniisip nga natin na ang ating mga ideya lamang ang laging tama. Sino po dito ang laging nag-iisip na yung mga kanyang mga sinasabi lamang ang laging tama? Yung kanyang mga plano lamang ang laging tama, mabuti. At yung iniisip ng iba ay mali. May ganun po ba dito? Ganun po ba tayo? Di ba natin tinatanggap ang ideya ng bawat isa? Palagi natin pinapangatwiranan at pinagtatanggol ang ating sariling pananaw. Kaya naman, ano ang resulta kapag ganun? Kapag hindi natin tinatanggap ang ideya ng bawat isa, tayo ay hindi nagkakasundo. Kaya man din po merong mag-asawang nagtatalo-talo. Dahil sinasabi nitong asawang babae yung kanyang side. Sinasabi nitong lalaki yung kanyang side. Hindi sila nagkakasundo. Ano po? Kaya ganun din daw po dito sa iglesia. Kung tayo ay hindi nagkakaisa sa ating mga iniisip, sa ating mga pananaw, wala nga po tayong pagkakaisa. Ngunit kung itong idea nitong isa ay papakinggan natin, at itong idea nitong kabila ay papakinggan natin, at pagsasamahin natin lahat, at titingnan natin mabuti kung ito ba'y kalooban ng Diyos, anong magiging resulta po nun? Pagkakaisa, ano po? Totoong iba-iba tayo ng mga iniisip, pero huwag po natin ipalagay na ang ating mga ideya ay palaging tama, na tayo lamang ang palaging tama, at siya'y mali. Paano
paano tayo magkakaroon ng iisang kaisipan? Ganito po ang sabi sa Filipos 2 verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Ano daw po dapat ang taglayin natin na kaisipan? Tulad ng kay Kristo. Paano po ba mag-isip si Jesus? Sabi sa verse 6 to 8, Filipos 2 verse 6 to 8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilit ng manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya ano po ang makikita natin kay Jesus? Kahit siya'y Diyos, kahit siya'y hari ng mga hari, anong meron sa Kanya? Pagpapakumbaba. Kaya yun din dapat daw po ang taglayin natin. Siya'y hari ng buong mundo ng sansinukob, ngunit hindi niya ipinagpalitang maging kapantay niya ang Diyos Ama. Ano daw pong sabi? Kusang loob niyang binitiwan. Kusang loob. Ibig sabihin, hindi siya napipilitan. Hindi din po dahil kailangan. Kusang loob, iyon ang sekreto para tayo ay magkasundo. Dapat pares-pares tayo ng iniisip. Pares tayong nag-iisip ng may pagpapakumbaba at lubos na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos Ama. Si Jesus ang palagi niyang iniisip, ang palagi niyang tinatingnan, ito ba'y kalooban ng Diyos Ama? Hindi niya inatingnan yung kanyang sariling kalooban, kundi ang inasunod niya palagi ang kalooban ng Ama. Hindi po ang iniisip natin ang mahalaga, mga kapatid, kundi kung ano ang iniisip ng Diyos. Kaya pakisabi nga po sa inyong katabi, ang mahalaga ay kung ano ang iniisip ng Diyos. Hindi daw po mahalaga ang ating mga iniisip. Kahit gaano pa kalaki ang pagkakaiba-iba ng iniisip natin. Kung inuuna at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, magiging willing tayong i-give up ano man ang ating naisin, ano man ang gusto natin, gaano man kahalaga sa palagay natin yung mga ideya natin para bigyang daan ang kalooban ng Diyos. Kahit pa mawalang kabuluhan, umadedma ang mga plano natin, ang ating mga kaisipan, kung ang kaisipan at panukala naman ng Panginoon ang masusunod. Amen po? Kahit daw po mabura ang ating mga ideya, kahit mabaliwala tayo, kahit madedma tayo, kahit tayo nag-suggest na ganito pero hindi natupad yun, huwag daw po tayong magdamdam doon. Huwag nating akalain na, bakit kaya ako hindi pinakinggan ni Pastor? Ang maganda naman yung ideya ko. Kung ang masusunod daw naman ay ang kalooban ng Diyos. Sabi ni Jesus, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang palaging inasunod ni Jesus ay ang kalooban ng Diyos Ama. Kaya mga kapatid, kailangan nating magkasundo. Sa anumang bagay at sa anumang pangyayari, ang kalooban ng Diyos ang palagi nating susundin. Ito po ang tama nating pananaw. Ito ang tamang pananaw. Ito ang dapat nating tingnan. At para mangyari ito, kailangan nating kilalanin ang supremacy ng mga plano at panukala ng Diyos. Kailangan nating kilalanin na mas mataas palagi ang panukala ng Diyos. Mas mataas palagi ang iniisip ng Diyos kaysa sa ating iniisip. Ang sabi ni Yahweh sa Isaiah 55 verse 8 to 9. Isaiah 55 verse 8 to 9. Ganito po ang sabi, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Ano po ang katotohanan dito, mga kapatid? Hindi natin kayang abutin kung ano ang nasa isip ng Diyos.
Kaya huwag po lagi natin ipagpalagay na tama ang ating iniisip. Palagi natin sangguniin ang Diyos bago tayo gumawa, bago tayo humakbang, bago tayo magplano. At kapag sinangguni natin ang Diyos, ano ang mangyayari, anong mabubuo? Tayo magkakaisa at matutupad kung anong kalooban ng Diyos. Ang kaisipan at kaparaanan ng Diyos ay ibang-iba kaysa sa atin. Malayong malayo kaysa sa ating iniisip. Ang sabi po dito nung nagsulat, mayabang ang isang tao na nag-iisip na ang nasa isip niya ay pag-iisip ng Diyos. Ano po? Mayabang daw ang isang taong nag-iisip na ang iniisip niya ay pag-iisip ng Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos sa akin, ito ang iniisip ng Diyos. Kaya ako sinasabi sa inyo kasi ito yung iniisip ng Diyos ngayon. Ano ang sabi po? Anong klaseng tao daw yun? Mayabang. Di ba ang mayabang ay isa ding sinungaling? Malibang ang Diyos talaga mismo ang bumaba sa kanya at direktang sinabi yun. Nangusap mismo sa kanya ang Diyos. Yun ay totoo. Pero kung yun ay gawa-gawa lamang niya sa kanyang sarili, siya isang mayabang. Minsan pakiramdam natin, tamang-tama tayo, na para bang ang nasa isip natin ay may basbas ng Panginoon. Kaya ilanhaban natin ito kahit saan mapunta, kahit saan makarating. Minsan ay ang ganitong sitwasyon minsan sa ating mga kapitbahay, pag tayo nakikipagtalo sa kanila, mali naman talaga siya, agit natin yung ating kahit saan man makarating, sige, kahit tayo maghablangan, makarating tayo ng abogado. Mapanganib daw po ang ganun. Yung padalos-dalos tayo ng ating mga binibitawang mga salita. Mapanganib kapag ang sariling kaisipan natin, ang palagi natin iginigigit nang hindi tayo nakikinig sa tinig ng Diyos. Kaya talagang totoong mayroong pagkakatalo-talo, mayroong hindi pagkakasundo, kahit saan man, paglabas natin dito, sa mundo makikita natin, kahit saan mayroong hindi pagkakasunduan. Dahil ang isang dahilan nun, hindi iginigit nila yung parehas nilang gusto. Hindi muna nila pinapakinggan din, hindi muna nila inaalam din kung kalooban ba yun ng Diyos. Kaya sa panahon ko ngayon, nang hindi pagkakasundo, ang pinakamabuting gawin ay maging mapanalanginin. Kapag nakita natin yung ating friend or mga kapitbahay, mayroong pagkatalo, at tayo ang nakakita, tayo ang pinakita sa atin yun ng Diyos, anong gagawin po natin? Agad tayo ang manalangin. Ipag-pray natin sila. O kapag sa atin naman nangyari yun, sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, hindi kayo nagkakasundo, anong dapat niyo pong gawin? Manalangin. Kailangan natin palaging manalangin sa Diyos at hanapin ang kanyang kalooban. Huwag natin ipilit ang ating sariling kaisipan, kundi palaging bigyang puwang ang kaisipan ng Diyos. Si Jesus, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Kahit totoo namang siya talaga yung Diyos. Siya kapantay talaga siya ng Diyos, pero hindi niya pinagpilitang maging kapantay ng Diyos Ama. Palaging isaalang-alang natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Nagkakagulo tayo kapag iniisip natin na ang ating mga panukala ang pinakamabuti sa lahat at hindi dapat ipagwalang bahala o palitan ng iba. Kaya mayroong pagkakatalo-talo o nagkakagulo tayo dahil doon sa pag-aakalang iyon. Nahahayag at napapatunayan ang kakayahan nating makipagkaisa kapag na-challenge ng kaisipan ng iba ang ating sariling kaisipan. Ano daw po? Nahahayag at napapatunayan ang ating kakayanan na makipagkaisa sa bawat isa kapag merong nalabas na ideya dito at mayroong nalabas na ideya dito. Paano natin mapapanatili ang pagkakaisa? At iyan din naman ang pagkakataon para siya sa atin ang ating mga sariling kaisipan. Huwag lang basta natin inabato yung ating sariling gusto. Kung sa Diyos pa ba ito o sa ating sariling gusto na lamang. Tularan po natin si Jesus na kahit ang sarili niyang iniisip
ay pinapasakop pa niya sa Diyos Ama. At kusang loob siyang sumusunod sa Ama, gaano man kahirap iyon. Gaano kahirap ang mamatay sa krus. Naisip niyo po ba yun, mga kapatid? Walang iba pang pinakamahirap kundi doon sa ginawa ni Jesus. Kaya kung tayo nahihirapan ngayon na magpasakop o sumunod o igalang ang ideya ng bawat isa, palagi natin tingnan si Jesus. Si Jesus ay nagpakababa at kusang loob, buong puso ang sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Pangalawa, paano mapapanatili ang pagkakaisa? Sikaping magkaisa ang damdamin. Sikaping magkaisa ang damdamin. Sikaping daw po natin magkaisa ang ating mga damdamin, mga kapatid. Ang sabi sa Filipos 2 verse 2, lubusin ninyo ang aking kaligalatan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Pansinin po natin yung ginamit na salita dito, mga kapatid. Mabuklod sa iisang pag-ibig. Yung ginamit na salita ay sa, mabuklod sa iisang pag-ibig. Kaya ano daw po ang pagkakaiba nito? Kung ang sasabihin ko ay mabuklod ng iisang pag-ibig, anong pagkakaiba ng sa na? Ang mabuklod ng iisang pag-ibig ay nangangahulugan ng iisang pag-ibig lamang ang nagbibigay sa atin. Iisang love lang ang nagabuklod sa atin para tayong isang walis tingting dito sa iglesyang ito. At sino yung nagabuklod sa atin na yun? Yun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At kapag wala yung nagabuklod, di ba mga kanya-kanya tayo? Kaya ganito po tayo, mga kapatid. Si Jesus yung center nun. Si Jesus yung nagbigay ng pag-ibig na yun sa atin. Kaya tayo nagkakaroon ng pagkakaisa. Kaya magagamit mo man din yung walis na yun. Pero kapag wala yung tali o yung nagabuklod dun, siya ay useless. Hindi siya magagamit. Ganun din po tayo, mga kapatid. Sa kabilang banda daw naman po, yung salitang buklod sa iisang pag-ibig ay nangangahulugan na tayong lahat, bawat isa sa atin ay nagsisikap na magkaisa sa pamamagitan ng iisang pag-ibig. Tayo lahat ay nagsisikap na magkaisa. Tayo ay merong ginagawa sa ating mga sarili. Kung yung una, mabuklod ng pag-ibig, yun ay yung nagabuklod nun ay yung pag-ibig ni Jesus, isang pag-ibig yung nagabuklod sa atin. Ngayon naman, tayo ay nagsisikap na magkaisa tayo. Ang pag-ibig na ibinuhos ni Kristo sa puso natin, ang pag-ibig na ibibigay din natin sa bawat isa. Kaya kung gaano kalaki yung pag-ibig na tinanggap mo kay Jesus, ganun din ang maibibigay mo sa iyong kapatid. Kaya malalaman mo na kapag kaunti ng pag-ibig sa iyo. Kasi kung anong tinanggap mo, yun din di ba ang ibibigay mo? Kaya kung kulang pa yung nabibigay nating pag-ibig, ano ang dapat nating gawin, mga kapatid? Humingi pa ng pag-ibig sa Diyos. Kung nahihirapan tayong mahalin ang ating kapatid, o nahihirapang mahalin ang iba, may isang tao pa kayong hirap na hirap ninyong mahalin sa buong buhay nyo, kayo ay humingi ng pag-ibig sa Diyos. Yung mabuklod ng iisang pag-ibig, ang Diyos po ang gumagawa noon. At ang ikalawa, tayo na ang gumagawa. Yung mabuklod sa iisang pag-ibig. Tayo na ang gumagawa ng mga kapatid. Kaya parehas-parehas na ang pag-ibig ng Diyos ang ginagamit para tayo ay magkaisa. Hindi natin kayang magmahal sa iba kung sa ating sariling kakayanan lamang. Talagang failure tayo. Kaya tayo talagang mga tao hindi mapagmahal. Ang Diyos lamang ang unang nagmahal sa atin, kaya tayo nakakapagmahal. Ang sabi ng talata, we love because He first loved us. Sino ang unang nagmahal sa atin? Si Jesus, ang Diyos. Nagagawa natin umibig dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos na nararanasan natin sa Kanya, nagagawa nating mahalin at ibigin ng iba kahit gaano man ito kahirap mahalin. Sabi ni Pablo sa Roma 12, verse 9 to 10. Roma, chapter 12, verse 9 to 10. Maging tunay ang inyong pagmamahal, kasuklaman ninyo ang masama at pakiibigin ang mabuti.
Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ano ba ang sabi dito ni Pablo? Maging tunay ang ating pag-ibig o pagmamahalan. Bakit meron bang fake na love? Meron po. Sinasabing mahal niya, pero paglabas ng church, hindi naman. Ano po? Maging tunay ang ating pag-ibig. Huwag pakunwari. Huwag pakitang tao lamang. Ano mga kapatid? O, sabihin, pakitapik-tapik ulit para magising-gising. Huwag pakunwari ha. Maging tunay ang iyong pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal lamang ang makakagawa ng mabuti sa iba. Ano daw po ang makakagawa lamang ng tunay na pag-ibig? Ang tunay na mabuti, ang tunay na pag-ibig, ang tunay na nagmamahal, ang tunay na pagmamahal, ang makakagawa lamang ng mabuti sa kapwa. Ang taong totoong nagmamahal lamang ang makapagpapahalaga ng iba ng higit sa pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Grabe, ano po? Yung mas mahal niya ang iba kaysa sa kanyang sarili. Kapag mas mahalaga na ating sarili o kapag laging love yourself, kaya hindi po maganda yung kantang yun, love yourself. Sa ating mga Kristiyano, huwag nating kantahin yung love yourself na yun. Kasi ang totoo dapat love others. Katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Huwag lamang yung love yourself, puro self-self lang. Kapag mas mahalaga na daw po ang pagpapahalaga natin sa ating sarili kaysa sa iba, hindi na tunay ang ating pag-ibig. Hindi tunay ang ating pag-ibig. Mapagkunwari tayo. Hindi totoo tayong nagmamahal. Maaari tayong magkunwaring nagmamahalan. Totoo yun. Pero mahahayag din ito kapag nagkakaiba-iba na ang ating mga ideya at nagtatalo-talo na tayo. Ayan. Totoong sinasabi natin, mahal kita kapatid. Pero kapag nagsama na tayo at nagbaguhan na ng mga ideya, dito malalaman kung tunay nating minamahal ang isa't isa. Sa panahon ng di pagkakasundo, lumilitaw ang masamang pag-iisip. Totoo po ano, kapag tayo nakakaramdam ng galit, nalitaw ang maraming salita, puro masasakit. Ang mga pagbibintang, akusasyon, kasama ng masasakit na salita. Ano po ang mas matagal mawala? Yung kapag sinaktan ka physically o kapag masasakit na salita ang sinabi sa'yo? Masasakit na salita, ano po, nakatagal yun ng ilang taon. Yung pasak mo, malipas yun ng ilang buwan. Pero yung masasakit na salita ay dala-dala mo hanggang pagtanda mo. Ano po? Kaya, siyasatin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Palagi natin pigilin, palagi tayong magtimpi kapag hindi na tama ang ating nasa isip. Kasi kung anong laman ng puso natin, ay iniisip muna natin yun. Magiging laman ng puso natin, sasabihin na ng bibig natin. Sa ganitong mga panahon na tayo'y walang pagkakasundo, nalilimutan natin magmahalan. Nalilimutan natin tayong minahal ni Jesus. Tayong minamahal ng Diyos. Kaya, babalik na naman tayo sa pagiging makasarili. Love yourself na naman. Ikukulong mo ang iyong sarili. Ayaw mong makipagkapatiran. Hindi mo na ako masimba kasi ayaw kong makita yun. Ano po? Huwag daw po ganun mga kapatid. Ipinapaalala sa atin ang mensahe ngayong umaga na huwag tayong tumigil na magmahal. Huwag tayong tumigil na magmahal. Lalong-lalo na sa panahon ng hindi pagkakaunawaan. Ang tunay na pagmamahal ay matiyaga. Lagi natin tatandaan nito mga kapatid. Sinasabi ito sa talata. Ang tunay na pag-ibig, ang tunay na nagmamahal ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi ikinatutuwa ang gawaing masama, kundi ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Ay gaano yung pagtitiis daw po mga kapatid? Ay hanggang kunin na tayo ng Panginoon. Kaya sa buhay na ito, talagang totoong magatiis tayo. Ano po? Marami tayong abatahin, marami tayong atiisin. Kahit nga ang inyong mga anak, ang inyong mga asawa, talagang kailangan yung pagtiisan at mahalin. Ito ang larawan ng tunay na pag-ibig.
Si Jesus, sinunod niya ito hanggang siya'y mamatay sa krus. Kaya ito yung tinuturo din sa ating mga kapatid bilang tayo sumusunod sa Panginoong Jesus. Walang puwang dito ang makasarili, kundi pawang para sa ikabubuti lamang ng ating kapwa ang ating iniisip. Paano hindi tayo magkakaisa kung ganito ang lagi nating iniisip? Kung ang iniisip natin ay maibig natin itong kapatid na to, para minsan man din ay aisipin muna natin, sabihin natin, masasaktan ko kaya si kapatid? Maganda kayo itong sabihin ko, matutuwa kaya siya? Kapag masasaktan siya, huwag na lang kaya. Ano mo? Pero minsan hindi na natin yung napapansin. Minsan hindi na tayo malay, nasasabi agad natin ay nasaktan na natin si kapatid. Kaya pag ganun po, mahingi agad tayo ng tawad sa kanya. Magpatawaran tayo sa isa't isa. Ang sekreto sa tunay na pagkakaisa ay tunay na pag-ibig. Ang pagyamanin natin ay ang tunay na pagmamahal sa isa't isa. Kasuklaman natin ang masama. Huwag nating hahayaang mangibabaw ang kasamaan sa ating puso. Ang inggit, selos, huwag daw po yung mga mangingibabaw sa ating puso. Daigin natin ng mabuti ang masama. Kapag hinayaan natin na madaig tayo ng masama, ano po ang mangyayari? Totoong tayo'y magtatalo-talo at ito ikakawasak ng bawat isa. Sa halip po, maliit pa lamang na problema, ay huwag na nating palubhain pa. Tapusin na agad. Sabi sa Galatia 5 verse 15. Galatia chapter 5 verse 15. Kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ano daw po? Saan tulad tayo? Nagsasakmalang parang mga hayop, pero tayong tao, hindi tayo hayop. Kaya huwag daw po tayo magkakagatan sa isa't isa. Ibig sabihin lamang ay, huwag tayo mag-aaway-away. Ano po? Sabihin natin, hayop lang ang nag-aaway. Di ba mga aso, nagkakagatan sila? Kaya huwag daw po tayong ganito mga kapatid. Kapag ganito nga tunay na magawatak-watak tayo, mag-aalisan. Ano po? Kung tunay nating minamahal ang bawat isa, sisikapin nating ayusin ang hindi nating pinagkakaintindihan. Ang mga hindi nating pinagkakasunduan, aayusin natin agad dahil ayaw nating mawala sila sa atin. Pakisabi lang, ayaw kong mawala ka. Amen? Ayaw natin mawala tayo dito sa iglesia. Dapat na nagparami pa tayo. Hindi tayo paunti ng paunti. Dito may kulang ngayon. Kaya tanungin natin yung mga kapatid na absent. Ano po? Ayan. Ang sabi din po, sa unang Pedro 4 verse 8. Unang Pedro 4 verse 8. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Ang pag-ibig daw po ay nag-cover siya ng kahit gaano man karaming kasalanan. Kaya kailangan po ay malalim na pagmamahal sa isa't isa. Ito po ang magtatakip sa ating mga maraming mga kasalanan, mga kaibahan. Kaya ang pag-ibig talaga ang nagtatakip, sa ating mga kapangitan. Kapag hindi natin mahal ang iba, kitang-kita natin ang mga maling ginagawa nila. Totoo? Kapag galit tayo, kapag hindi tayo nagmamahal, kitang-kita natin puro mali. Pero kapag mahal natin, kahit may mali siyang ginawa, kapag pasensyahan na din, mahal natin ay po. Ayan. Kapag mahal natin ang iba, inuunawa at binibigyan natin ng rason ang kanilang mga pagkukulang. Ay okay lang yun. Ano naman siya, ganito naman ang kanyang katangian. Diba? Makikita natin yung magaganda at mapapalitan yung pangit. Diba? Pero kapag hindi natin mahal yun, puro nalabas sa ating bibig, mga pangit. Aware po ba tayo sa ating sarili? Kapag hindi natin gusto yung isang tao at napag-usapan yun, puro pangit na salita ang lalabas sa ating bibig. Pero pag mahal natin yun, ang makikita natin maganda, napakabait noon. Tapos, lagi yung nakapunta sa amin, lagi nagabisita, ganyan. Huwag yung mga mapapangit na salita. Kaya abantayan natin yung ating sarili. Kapag tayo nagkwento-kwentuhan minsan, magaganda pa ba ang nalabas sa aking bibig?
Ang sabi ko dito, ang ating mga kasalanan sa isa't isa ang dahilan ng ating pagkakalayo-layo at pagkakawatak-watak. Pero ang pag-ibig naman ang nagbubuklod at nagtatakip ng maraming mga kasalanan. Kaya pagyamanin natin ang malalim na pagmamahal sa isa't isa. Ang pagpapatawad sa isa't isa ang dahilan kaya nagagawa nating makipagkaisa. Kung lahat ng mananampalataya ay Kristo, o kung lahat daw po tayo ay umiibig ng katulad ng pag-ibig ni Kristo, may kasalanan pa bang hindi kayang patawarin? Kung tayo nagmamahal ng katulad ng pag-ibig ni Kristo, may kasalanan pa bang hindi kayang patawarin? Wala na po. Ano po? Kaya kung ngayon po ay meron pa kayong kasalanan, ang ibang tao sa inyo na hindi nyo kayang patawarin, humingi kayo ng pag-ibig na katulad ng kay Kristo. Kung lahat ng kasalanan ay naipatawad na, may dahilan pa ba para magkabahagi-bahagi? Para magkakanya-kanya? O para magkakagulo-gulo? Wala na, ano po. Ang sabi ni Jesus sa Juan 13 verse 35. Juan chapter 13 verse 35. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ito ang patunay natin, ito ang marka natin mga kapatid. Kung tayo tunay na nagmamahalan, malalaman talaga ng mundo, ay, born again yun. Ay, alagad yun ni Kristo. Ang palatandaan man din po, na sa sanglibutan, ang tawag nila sa atin ay mga born again. Ano po? Dapat totoo yun sa ating mga buhay. Talaga tayo mga born again na. Tayo mga binagong nilalang na. Ano po? Kasi yung born again na hindi yung relihiyon, kundi yung irelasyon natin sa Diyos. Yun yung binago tayo ng Diyos. Tayo ginawang bago na. Kaya palagi po tayong magmahalan para maipakita natin sa mundong ito na tayo mga tagasunod ni Kristo. Pangatlo po at panghuli, paano mapapanatili ang pagkakaisa? Pangatlo, sikaping magkaisa ang diwa. Sikaping magkaisa ang diwa. Ganun po ulit ang sinabi sa Filipos 2 verse 2. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Anong ibig sabihin po ng diwa? Ano po ba yung diwa? Ang diwa po ay kung ano ikaw, kung sino ikaw, kung ano ang mahalaga para sa iyo, ano ang bumubuo sa iyo, ano ang nagpapatibok ng puso mo, para kanino ka bumabangon araw-araw. Ayan. Yun po ang nagdidikta ng lahat ng iyong ginagawa. Yun yung diwa, kung ano ikaw. Maaari nating sabihin na ang diwa ay ang panloob na dahilan at layunin o motibo ng lahat ng ating ginagawa. Ito ay panloob na layunin at motibo ng lahat ng ating ginagawa. Bakit mo ginagawa ang isang bagay na iyon? Ang pagkakaroon ng isang diwa ay nangangahulugan din ng pagkakaroon ng iisang espiritu. Ang pagkakaroon daw po ng iisang diwa nating lahat ay pagkakaroon din ng iisang espiritu. Iisang focus, iisang layunin. Ang nagkakaisang diwa ay nakikita sa pagsasama-sama at pakikisangkot ng bawat isa. Kaya magkakaisa lamang po pala tayo ng diwa kapag tayo magkasama-sama. O kaya kapag tayo may mga fellowship, may mga gawain dito sa church, may mga activities tayo daw po ay magsama-sama para tayo magkaisa ng diwa. Kung ikaw ay palaging wala at absent lagi sa mga gawain at hindi nakikisangkot sa iglesia, sa gawain ng iglesia, maaaring hindi ka nila kaisa ng diwa. Ayan. Nakakalungkot naman kung isa sa atin na hindi magiging kaisa ng diwa. Kasi kapag hindi natin kaisa ng diwa, ano natin siya? Pag hindi tayo nagkakaisa, di ba? Sabi ni Jesus, kapag hindi natin kaisa, kaaway natin. Hindi po ba? Kaya, kung hindi tayo nagkakaisa ng diwa, ay tayo yung mga kaaway ng Diyos. Malalaman kung tayo yung mga tunay na tagasunod niya. Ang palatandaan naman na magkakaibang diwa ay pagkakakampi-kampi.
pagpapangkat-pangkat at pagsasalita ng laban sa isa't isa. Yun daw po ang kapag hindi man magkakaisa ng diwa, nagkakampihan, o dito ako sa alagad ni dito lang ako kay sister ayoko na din. Di na ako masali sa side ni mabait rin. Ganun po ba? Huwag daw pong ganun. Ang sabi sa unang Korinto 3, verse 4 to 5, unang Korinto chapter 3, verse 4 to 5, kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apollos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa sa laman? Sapagkat sino si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang kakayin kayo sa pananalig kay Kristo. Kaya mga kapatid, wala dapat nagsasabi sa atin na di nila ako kay sister, di nila akong sel, ayoko ng kahit saan pang sel, inipat. Wala pong gano'n. Ano po? Wala dapat nagsasabing di nila ako'y lingkod lamang ni sister. Hindi po. Tayong lahat ay lingkod ni Kristo. Wala dapat tayong servant na mas mataas pa kaysa sa Diyos. Ano po? Kaya huwag tayong magkakampi-kampi. Ang hirap manggitin yung pagkakampi-kampi na yun. Ito ay pagpapakita na hindi tayo nagkakaisa ng diwa. Huwag daw kung ang katapatan natin at commitment natin ay sa tao. Huwag mga kapatid. Dapat ay sa Diyos. Bakit ka nasamba tuwing Sunday? Ay dahil sinabi sa akin sa leader. Tama po ba yun? Bakit tayo nasamba tuwing Sunday? Sa Diyos. Para masamba natin ang ating tunay na Diyos. Ano po? Tayo ang templo ng banal na spirito. Walang Kristiyanong puspos ng banal na spirito ang magbibigay ng kanyang loyalty sa tao o magsusulong ng agenda ng sino mang tao. Dapat wala po. Kahit sa labas, pagdating natin sa labas, dapat wala tayong mga pinapaborang mga politiko, wala tayong favoritism. Ano po? Tanungin natin ang Diyos kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa taong puspos ng banal na spirito, ang allegiance o katapatan ay sa Diyos lamang. Dapat ang katapatan natin ay sa Diyos lamang. Sa mga layunin at plano ng Diyos lamang. Kapag tayo nagkampi-kampi, ipinapakita nito na tayo'y makalaman. Anong ibig sabihin ng tayo'y makalaman? Ang sinusunod pa rin natin yung ating mga sariling gusto. Ang isang puso't diwa ay sinalin sa English na one spirit, united in spirit. Kaya dapat tayo mayroong iisang spirito. Dahil yung spiritong binigay sa akin, yung spiritong binigay sa inyo, ay parang iisa lamang yun. Iisang spirito lamang. Kaya dapat walang magkakaibang spirito dito. Ano po mga kapatid? Katulad daw po ng halimbawa sa paglikha ng Diyos. Sabi sa Revelation 4 verse 11. Revelation 4 verse 11. Sa English ko po babasahin. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Kaya ano daw po ang diwa ng paglikha ng Diyos? Ang mag-create ng mga nilalang na magbibigay ng kasiyahan. Luwalhati at papuri sa Kanya lamang, sa Diyos. Kaya man din po nung nilikha tayo ng Diyos, anong sabi niya? Siya'y sobrang nasiyahan. Ang Diyos ay nasiyahan ng tayo nilikha. Kaya ganoon din dapat tayo mga kapatid. Dapat tayo nasisiyahan kapag tayo nagkasama-sama, kapag tayo nagmamahalan sa isa't isa. Ano po? Sinabi ni Jesus sa Juan 17 verse 21, kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin. Dapat tayong magkaisa mga kapatid. Dapat tayong nagkakaisa sa isang diwa, isang layunin. Kaya tayo po'y magkaisa, palagi natin tandaan itong salita ng Panginoon. Ano po?
Purihin po ang salita ng Diyos.